Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Sumusobra ka na, Hana. Lahat na lang ng meron ako inaagaw mo. Hindi na nga ako nagrereklamo na pati ang trabaho ko sinabutahin mo. Tapos ngayon, pati ang relasyon namin ni Aaron sisirain mo? Bakit? Masama bang mangarap ng mga bagay na meron ka? Palagi na lang ikaw ang bida, Abigail. Sawang-sawa na akong makinig. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo, Hana. Pinuputol ko ng pagkakaibigan nating dalawa. Malakas na singhal ni Abigail sa akin. Hindi ko nagustuhan ang sinabi niya. Nilamon ako ng matinding galit, kaya naman nanginginig na minura ko si Abigail sa isip ko. Lahat na lang ng masasamang salita, binato ko sa kanya sa imahinasyon ko, pero hindi ako nakontento. Palagi na lang si Abigail ang nabibiyayaan, samantalang ako, kahit anong kayod ko at pagsusumikap, walang nangyayari sa buhay ko. Kaya naman naging desperada ako ng mga sandaling yon. Dinampot ko ang kutsilyo sa mesa at itinutok sa kanya. Gulat naman na napatingin sa akin si Abigail. Anong ginagawa mo, Hana? Papatayin mo ko, ganon? Pagkatapos ng lahat ng magagandang bagay na binigay ko sa'yo? Ang kapal din naman ng mukha mong sumbatan ako. Bakit? Nagmamalaki ka dahil nasa iyo ng lahat? Ano ba kasing problema mo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Ikaw ang problema ko, Abigail. At susolusyonan ko na ang problemang yun ngayon. Napasigaw ako bago pa man umatras si Abigail. Tuluyan nang nagdilim ang paningin ko. Walang habas kong ibinaon sa katawan ni Abigail ang nahablot kong kutsilyo kanina. Ah! Wag! Masakit! Ah! Mamatay ka na, Abigail! Ito ang nararapat sa'yo! Tama na! Maawa ka sa akin! Masakit? Pues, dadagdagan ko pa! Kay lakas ng naging palahaw ni Abigail, tila ba musika sa pandinig ko na mula sa malalakas ay dahan-dahan na nanghina hanggang sa naging bulong na lang. Hindi ako tumigil sa pagsaksak noon. Wala akong pakialam kung nagtalsika ng sariwa niyang dugo sa mukha ko. Ni hindi ko na pinansin pa ang sindak sa mukha niya at ang pagtirik ng mga mata niya. Natigil lang ako nang makita kong hindi na gumagalaw si Abigail. Abigail? Ano? Sumusuko ka na ba? Abigail? Sumagot ka! Pero hindi na gumagalaw pa ang babae. Tsaka ko palang napagtanto ang nagawa ko. Tsaka ko palang naisip na nagkamali ako. Nakapatay ako ng tao, Miss Winnie. Pinatay ko ang kaibigan ko. Dito naman biglang bumukas ang pintuan ng kondo ni Abigail. Dumungaw mula sa labas si Mang Lino, ang janitor. Nanlalaki ang mga mata niya nang makitang itsura ko at mas nahindik siya nang makitang nakakapangilabot na kamatayang sinabit ni Abigail sa mga kamay ko. Abigail! Diyos ko! Hana! Anong ginawa mo? Hindi ko sinasadya. Aksidente lang ang nangyari, Mang Lino. Aksidente? Pinatay mo si Abigail. Isa kang kriminal, Hana. Ipakukulong kita. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Bago po ako husgahan ng iba, gusto ko po sanang magpakilala ng aking sarili, Miss Winnie. Ako po si Hana, 39 years old sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari 15 taon na ang nakararaan. 23 years old ako noon, taong 2010. Hindi ko po akalain na dahil sa ginawa ko, mas lalala ang problema ng buhay ko. Para lubusan niyo pong maintindihan ang aking storya, sisimulan ko pong isalaysay mula sa simula kung saan naging matalik na magkaibigan muna kami ni Abigail bago ako nakagawa ng matinding kasalanan sa kanya. High school pa lang kami ay magkaibigan na kami ni Abigail. Siya ang nagsisilbing tagapagligtas ko mula sa bulis na walang ibang ginawa kundi ang apihin ako. Simula noon, ipinangako niya sa akin na hindi na kami magkakahiwalay. Anak mayaman si Abigail, mahal na mahal ng kanyang mga magulang at nakukuha ang lahat ng gusto sa isang pitik lang ng kanyang daliri. Samantalang ako, pinagkaitan ng magagandang bagay sa buhay. Malas ang tingin sa akin ng mga magulang ko. Wala akong kwenta at tatanga-tanga ayon sa deskripsyon nila sa akin. Mahal ko sina tatay at nanay, pero hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kong magdusa ng ganito sa piling nila. Umabot pa sa punto na pinalayas nila ako kaya ako napunta sa poder nila Abigail. Hindi kami magkapit-bahay pero dahil sa pagiging magkaibigan namin, ilang beses na akong naisama ni Abigail sa bahay nila.
Ito ang dahilan kung bakit alam ko kung saan siya nakatira. Wala na akong mapupuntahan, Abigail. Itinakwil na nila ako. Huwag ka nang umiyak, Hana. Paano na ako ngayon? Huwag kang mag-alala, Hana. Ako nang bahala sa'yo. Kukupkupin ka ng mami ko. Bakit ba ang bait mo sa akin, Abigail? Siyempre, magkaibigan tayo, hindi ba? Tsaka hindi kita kayang makitang palaboy-laboy sa kalsada, no? Nandito naman ako, kaya tutulungan kita. Salamat, Abigail, ha? Sus, wala yun. Tahan na, ha? Niyakap ako ni Abigail noon. Pakiramdam ko, para akong pusang itinapon sa basurahan. Nabawasan ng lungkot at pait kahit papano dahil may taong nagligtas sa akin at tumulong. Si Abigail. Simula noon palagi na kaming magkasama. Hindi kami naghihiwalay hanggang sa natutunan ko ng yakapin ang mga bagay na meron din si Abigail. Gusto ko kung ano ang meron siya, dapat meron din ako. Nagsimula yun nang mag-college kami. Isinama kami ng mami niya sa mall, si Aling Edna. Namimili kami noon ng bagong gamit para sa school. Dumaan kami sa department store para tumingin-tingin din ng mga damit. Abigail, anak, pumili ka na ng dress mo. Sige po, mami. Paano po si Hana? Walang problema, bibilhan din natin siya. Narinig mo yon, Hana? Bibilhan ka rin ni mami. Halika na, pili na tayo. Maraming salamat ha, Abigail. Huwag ka sa akin magpasalamat. Kay mami ka mag-thank you. Thank you po, Aling Edna. You're welcome. Nagsimula na nga kaming pumili ni Abigail, Miss Winnie. Magaganda ang napili niyang kulay at design ng mga dress na ipinabibili niya. Ako naman, hindi na kontento sa nakuha ko. Tingin ko kasi mas bagay sa akin ang mga damit na napili ng kaibigan ko. Kaya naman nginitian ko si Abigail. Abigail, pwede bang palit na lang tayo? Ha? Pumili ka na lang ng iba dyan. Gusto ko kasi to eh. Pero Abigail, gusto ko rin kasi ang mga damit na napili mo eh. Sige na naman oh, sa akin na lang yan. Hindi ba sabi mo poprotektahan mo ko at aalagaan? Hay nako, sige na nga. Heto sa'yo na, pipili na lang ako ng iba. Salamat Abigail, ang bait mo talaga. Ngumiti lang noon sa akin si Abigail. Niyakap ko ang damit na inabot niya sa akin pero kaagad ding napasimangot nang makitang mas maganda pa sa una niyang napili ang damit na meron siya. Hindi na lang ako nagsalita nun dahil naisip ko pwede ko namang hiramin ang mga gamit niya lalo na't iisa lang ang aming kwarto. Habang nasa poder nila Abigail, para na rin akong anak nila Aling Edna. Mabait ang pamilya nila, supportive at halatang mahal na mahal si Abigail. Naghahanap din ako ng ganong klaseng pagmamahal, Miss Winnie. Kaya ginagawa ko ang lahat ng paraang alam ko para mas mapalapit kay Aling Edna. Lahat din ng para kay Abigail, pasimple kong inaagaw sa kanya nang hindi niya namamalayan. Isang araw, nagluluto siya sa kusina. Maaga akong nagising at naisip na tumulong sa kanya. Tutulungan na po kita, Aling Edna. Talaga ba? Mabait ka naman palang bata ka eh. Akala ko totoong mga naririnig kong usapan ng mga kapitbahay namin sa'yo. Ha? Ano pong sabi nila? Ayun nga, isa sa mga kapitbahay natin ang nakakakilala sa mga magulang mo. Naku, kung ano-ano raw ang pinagkakalat na chismis tungkol sa'yo. Sabi pa nga nila, malas daw ang pamilyang kukup-kup sa'yo. Naku, wag po kayong maniwala doon, Aling Edna. Hindi naman po totoo ang lahat ng narinig nyo eh. Mabait po ako at nagkataong wala lang talagang mapupuntahan. Kaya ako ginustong sumama kay Abigail. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako naniniwala sa kanila eh. Salamat po. Nagpatuloy kami sa pagluluto ng almusal. Hindi ko maiwasang mainis sa mga magulang ko. Pinalayas na nga nila ako. Gumagawa pa sila ng kung ano-anong issue para mapalayas ulit ako. Hindi ako papayag na sirain nila ng tuluyan ang buhay ko. Hindi man ako ganap na miyembro ng pamilya ni Abigail, pero perpekto na po ang pamilyang kasama ko ngayon. Hindi ko sila ipagpapalit sa kahit na anong bagay sa mundo. Habang naghahalo ng butter na gagawing pancakes, hindi ko na naiwasang mapangiti na napansin naman kagad ni Aling Edna. Oh, natulala ka na dyan. Ang mabuti pa ako nang tumapos niyan. May klase pa kayo mamaya, hindi ba? Maghanda ka na lang para pagkatapos kakain na lang tayo.
Talaga po, Aling Edna? Oo naman, hindi sa natutuwa ko sa'yo ha, pero gusto kong nandito ka sa bahay. Ikaw ang tagagising kay Abigail Tsaka at least hindi niya nararamdaman na mag-isa lang siya habang busy kami ng daddy niya sa trabaho. Kasi kasama mo siya. Best friend ko po si Abigail. Kung gaano niya ako kamahal, ganun din po ako sa kanya. Kaya promise po, iingatan ko siya at pahahalagahan. Kagaya ng pagligtas niya sa akin sa mga mapanakit kong mga magulang. Pagkatapos ko itong sabihin, napansin kong nangingilid ang luha sa mga mata ng ginang. Natatawa ko naman siyang hinawakan sa braso. Okay lang po ba kayo, Aling Edna? Oo naman, Iha. Pasensya na kung masyado akong madrama, ha? Sige na, maghanda ka na para sa pagpasok. Napangiti ako at naging mas masigla pa ang pakiramdam habang naghahanda ng mga gamit para sa school. Ginising ko na rin si Abigail at mabilis din siyang nakapag-ayos. Daddy niyang maghahatid sa amin sa university. Masasabi kong swerte ko, Miss Winnie, kasi nagawa akong ipa-enroll ni Aling Edna sa eskwelahan kung saan pumapasok si Abigail. Tinulungan nila akong makapasa sa entrance exam at nagawang mapabilang sa klaseng kinaroroonan ni Abigail. Handa ka na ba, Hana? Ito na ang first day mo sa school natin. Oo, handa na. Hindi mo naman ako iiwan, hindi ba? Hindi kita iiwan, Hana. Tsaka paano ko naman gagawin yun? Lahat ng klase natin magkapareho tayo ng schedule. Nagulat nga ako kasi pareho tayo ng kurso Gusto ko kasing maging kagaya mo, Abigail. Gusto kong maging ikaw. Idol kita Ikaw talaga. Hindi mo naman ako kailangang gayahin May sarili ka ring buhay at mga pangarap. Gawin mo dahil gusto mo. Hindi dahil gusto mong maging anino ko. May panahon din para ikaw naman ang mag-shine, girl. Sabay pa kaming natawa sa naging biro niya, Miss Winnie. Pero kung ako ang tatanungin, iba na talaga ang nararamdaman ko noon. Naiinggit na ako kay Abigail Napakaswerte niya. Nasa kanya na ang lahat. Sa loob ng campus, napakaraming bumabati sa kanya. Tila ba queen bee ang peg niya sa dami ng humahanga sa kanya. Mas lalong nawalan na ako ng gana na maging totoo sa sarili ko nang ipakilala niya sa akin ang boyfriend niyang si Aaron. Naglalakad kami noon papunta sa susunod naming klase nang salubungin kami ng isang lalaki. Hi, babe. Babe, hello! I miss you. Ako din naman. By the way, this is Hana, best friend ko. Hana si Aaron, boyfriend ko. Sana magkasundo rin kayo ha. Hi, Hana. Ang totoo niyan, na love at first sight ako kay Aaron, Miss Winnie. Gwapo ang lalaki, matangkad at may magandang ngiti. Siya ang tipo ng lalaki na hindi kayang baliwalain ng kahit na sino. Tuloy, hindi ko na namalayan na napapahigpit na ang hawak ko sa kamay ng lalaki. Napansin niya yata ito dahil bigla niyang hinila palayo ang kanyang kamay. Hana, sana magkasundo tayo. Alam mo na, sa kwento ni Abigail lang kita narinig Ganon ba? Ikaw naman, Abigail, hindi mo sinabi sa akin na may boyfriend ka na pala. Hindi mo man lang nasabi sa akin. Pasensya na ha. Siguro naman may mga bagay akong pwedeng isikreto sa'yo, hindi ba? Mag-best friend tayo, hindi ba? Kaya dapat hindi ka nagtatago sa akin ng sikreto. Dapat alam ko lahat. Baka naman mag-away pa kayong dalawa niyan dahil sa akin ha? Nako, hindi no. Ganito lang talaga si Hana. Pero mabait siya, promise. Okay, sabi mo At nagkayayaan na kaming pumasok sa mga klase namin. Mas ginanahan akong mag-aral noon, Miss Winnie. Lahat ng bagay na tingin ko ay ikaaangat ko, ginagawa ko. Pero napagtanto kong hindi ko pala mapagtatagumpayan ng lahat ng yon kung hindi ko gagamitin si Abigail bilang isang magandang pundasyon. Naging top honor student ako dahil sa kanya. Hindi niya alam na kahit hindi naman madamot magturo si Abigail, ninanakaw ko ang mga sagot niya sa assignments namin. Palihim kong sinisira ang projects niya. Inagawa ko yon at pinagmumukang aksidente para hindi siya mapansin. Nagkukunwari akong naaawa sa kanya kaya minsan nalilate siya na magpasa ng projects niya. Mas tumaas ang grades ko noon, Miss Winnie. Sa katunayan, pinag-aagawan namin ng slot sa Dean's Lister. Maliban pa sa magkatunggali kami sa trono ng pagiging summa cum laude. Simula nang makita kong maganda ang buhay ni Abigail at maswerte siya sa lahat ng ginagawa niya, hindi na po kaibigan ng turing ko sa kanya.
Sa pagkakataong ito, isa na siyang kalaban sa paningin ko. Isang mortal na kakumpetensya ko sa lahat ng bagay. Pero ako lang po ang nakakaalam noon. Hindi ko tinangkang sabihin sa kanya. Isang araw, masama ang pakiramdam ni Abigail. Napilitan siyang mag-absent kaya ako lang ang nakapasok sa school. Dala ko ang excuse letter niya na dapat sana ay ibibigay ko sa mga professor namin. Pero nakasalubong ko si Aaron. As usual, maganda ang ngiti niya at hindi ko napigilan ng sariling gantihan siya ng ngiti. Hi Hana, ikaw lang mag-isa? Oo eh. Samahan na kita. Sinusubukan kong tawagan si Abigail sa cellphone pero hindi ko siya makontak eh. Nalaman kong may sakit siya. Nag-text pala siya sa akin kahapon. Nasa bahay lang si Abigail. Masama pa rin ang pakiramdam niya eh. Ano, pwede mo ba akong tulungang ibigay sa mga professor ang letter niya? Sige ba? Okay lang ba sa'yo? Baka kasi may magselos. Huwag kang mag-alala, wala akong boyfriend. Okay, nag-aalala lang ako na baka may magalit. Alam mo na, kahit mabuti ang intensyon ng isang tao, hindi maiiwasang may manira. Gusto ko lang kasing malaman kagad ng mga profs kung bakit hindi nakapasok si Abigail. Ang bait mong boyfriend ano? Sana magkaroon din ako ng jowa na kagaya mo. Sambit ko sabay naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko. Intensyonal kong sinabi yon, pero hindi ko akalain na ako pa mismo ang kinilig. Mas nagliwanag pa ang paligid ko nang makitang naglitawan ng dimples ni Aaron sa magkabilang pisngi nang ngumiti siya. Tinapik niya ang balikat ko. Huwag kang mag-alala. Ipagdarasal ko na makahanap ka ng lalaking mas higit pa sa akin. Para kang si Abigail. Ganyan talaga kapag magjowa, hindi ba? Halos lahat ng gusto at ayaw, nagkakapareho na. Paano nga pala kayo nagkakilala ni Abigail? Nakilala ko siya sa isang simbahan. Simula nun, pinangako ko na sa sarili ko na siya na ang nag-iisang babaeng dadalhin ko sa harap ng altar. Ang swerte ni Abigail. Mas maswerte ko sa kanya. Kaya nga iniingatan ko ang relasyon namin eh. O paano? Halika na. Ihatid na natin ang excuse letter ni Abigail sa profs nyo. Mamayang hapon, sumabay ka na sa akin ha. Dadalawin ko siya sa bahay nila eh. Okay, pero sasabihin ko sa'yo, ayaw ni Abigail na iniistorbo siya kapag nagpapahinga. Nakilala ka na ba ng mami niya? Hindi pa nga eh. Pero nag-aalala kasi ako sa kanya eh. Sabihin mo na lang na best friend niya rin ako. Naku, hindi makukumbinsi si Aling Edna. Sigurado ko, paiimbestigahan ka niya. Ang mabuti pa, magpanggap ka na lang na boyfriend ko. Ano? Hindi pwede yan. Kaya ko namang sabihin kay Aling Edna ang totoo tungkol sa amin ni Abigail. Ikaw ang bahala. Basta sinabihan na kita ha. Oo naman. Saka kahit hindi ko pa nakikilala si Aling Edna, madalas naman siyang ikwento sa akin ni Abigail. Kayo na ang sobrang sweet. Buti hindi kayo nag-aaway ni Abigail, no? Mabait si Abigail at mahaba ang pasensya. Kaya sa lahat ng babaeng nakilala ko, siya ang pinakagusto ko. Wala akong ibang naging reaksyon noon kundi ang pilit na ngumiti at tumango. Hindi na ako komportable sa mga pinagsasasabi niya. Kaya kahit gusto ko pang makasama si Aaron, pinili kong tapusin na ang kwentuhan namin. Nang mga sumunod na araw, mas naging pursigido ko na mapalapit kay Aaron. Literal na gumawa talaga ako ng hakbang para mapalapit sa lalaking gusto ko. Sa katunayan, ilang beses akong nagpakita ng motibo kay Aaron. Minsan pa nga akong nagtapat ng pag-ibig ko sa kanya. Pero ang lalaki, tila hindi gusto ang lahat ng pangaakit ko sa kanya. Kagaya na lang ng minsang isama nila ako para mamasyal. Mukha akong third wheel nilang dalawa. Pero napilitan akong sumama dahil sa pakiusap ni Aling Edna na mas gusto pa rin isama ako sa lakad kahit kilala na niya si Aaron. Babe, maiwan ko muna kayo ha. Kailangan kong mag-CR eh. Sige babe, walang problema. Ikaw Hana, gusto mo bang sumama sa akin? Hindi na Abigail, dito na lang ako. O sige. Nang maiwan kaming dalawa ni Aaron sa mesa, ninitian ko siya kagad. Malisyosang pinatong ko ang kamay ko sa kamay niyang nakapatong din sa mesa. Nagulat si Aaron at mabilis na binawi ang kamay niya.
Hana, Oh, bakit? May problema ba? ano sa tingin mo ang ginagawa mo? May girlfriend ako, Hana. Magkaroon ka naman ng kahihiyan. Aaron, alam mo ang totoo kong nararamdaman. Bakit ako mahihiya? Ayaw mo ba nun? Naging prangka ako sa feelings ko para sa'yo? Hindi mo dapat na ginagawa yan. Mabait si Abigail at wala siyang ibang ginawa kundi ang pakitaan ka ng mabuti. Huwag mo naman sanang sirain ang tiwala niya sa'yo. Kung ako lang ang masusunod, siguradong mapapaya ka sa akin. Seryoso ka, Aaron? Mas mapagmahal ako kaysa kay Abigail. Bakit ba hindi mo ako subukan? Hindi mangyayari ang gusto mo, Hana. Lalo na ngayon, nagmumukha kang kawawa dahil pinipilit mo ang sarili mo sa taong wala namang gusto sa'yo. Balang araw, magsisisi ka sa pagtanggi sa akin. Minsan lang akong mag-alok, Aaron. Kung masarap magmahal si Abigail, mas mahihirapan ka naman na kalimutan ako. Nagulantang kami nang sa kalagitnaan ng pagsasalita ko, namataan ko na si Abigail na papalapit sa kinaroroonan namin. Kunot-noo siyang nakatingin sa kamay ko na nakapatong sa kamay ni Aaron. Bale walang nagbago ang ekspresyon ko, ani mo mabait na tupang concerned lang sa kanila. Babe, anong ibig sabihin nito? Hayan na, Aaron! Nahuli tuloy tayo ni Abigail. Babe, Alam mo, Abigail, ang swerte mo rito sa boyfriend mo. Hindi pa nga natatapos ang date niyong ito. Nagre-request na naman siya sa akin ng isa pang romantic dinner sa susunod na linggo. Dahil sa narinig, nagbago ang reaksyon ni Abigail. Bigla, nahihiya siyang ngumiti. Para pa siyang nabunutan ng tinik dahil umaliwalas ang kanyang muka. Talaga, babe? Oo babe. Surprise dapat yun eh. Pero maingay kasi si Hana. Gusto ko lang namang makatulong ano. Tsaka huwag kang mag-alala, Abigail. Magugulat ka sa surprise ni Aaron para sa'yo. Pang-uuto ko pa habang masama na ang tingin sa akin ni Aaron. Alam ko naman po na umaakto akong kontrabida sa love story nilang dalawa. Pero anong magagawa ko? Hindi ko po talaga kayang makita silang masaya na magkasama. Kaya naman pagkatapos ng gabing yun, mas lalong ginusto kong sirain si Abigail. Habang nakatitig ako sa salamin sa loob ng kwarto ko, hindi ko maiwasang ikumpara ang sarili ko kay Abigail. Maganda naman ako matalino at may talento rin naman ako. Pero bakit parang kulang pa rin? Dumating ang araw ng aming graduation. Halos maiyak ako sa tuwa nang makuha ko ang posisyon ng pagiging summa cum laude. Masaya ako para sa'yo, Hana. Maraming salamat, Abigail. Salamat at hindi mo sinayang ang oportunidad, Iha. Aangat ka talaga dahil sa pagiging mapagkumbaba mo at masikap. Maraming salamat po sa tulong nyo, Aling Edna. Ngayon po, sisiguraduhin kong makakabawi rin po ako sa inyo. Mas naluha si Aling Edna sa sinabi ko. Tuloy pakiramdam ko, ako ang anak niya at hindi si Abigail. Muli, may parte na naman ng pagkatao ko ang gustong maging ina si Aling Edna. At para magawa ko yun, kailangan mawala si Abigail. Hindi ko tuloy na malayan na habang pinagmamasdan ko sila, nalamukos ko na ang hawak kong diploma. Napansin ako ni Aaron, nanlalaki ang mga mata niya habang pinagmamasdan ng kamay ko. Hana, anong ginagawa mo? Ha? Bakit? Anong nangyayari sa'yo, Hana? Huwag mong punitin ang diploma mo. Hindi ako nakapagsalita ng agawin ni Abigail sa akin ang hawak kong diploma. Inayos niya ito, tsaka niya ako niyakap. Nanginginig ako nang humarap siya sabay ngiti sa akin. Congratulations, best friend ko. Ngayon sabay din nating haharapin ang buhay empleyado. Oo nga, masaya ako dahil magkakatrabaho na rin tayo. Tama ka, pero bago yun, magbakasyon muna tayo. Oo naman, magbabakasyon tayo. Halina kayo, nagpa-reserve ako ng restaurant. Doon na tayo maghahapunan. Okay po, Mami. Makalipas lang ang ilang linggo pagkatapos ng graduation namin, kasunod ng bakasyon, nagkasundo kami ni Abigail na tumira sa isang kondo na inihanda ng kanyang mga magulang. Pumayag na rin ako dahil libre naman yon at malapit sa opisinang pinag-a-applyan ko. Habang naghahakot kami ng gamit, inalalayan kami ng isang janitor na nagpakilalang si Mang Lino. Tulungan ko na kayo, Iha. Ang bait mo naman po, Mang Lino. Hindi naman sa ganun.
Nakita ko kasi na nahihirapan kayo eh. Salamat po ha. Siya nga po pala, ako po si Abigail. Siya naman po si Hana, best friend ko. Ikinagagalak ko kayong makilala. Kayo pala ang mga bagong tenants dito sa kondo. Opo, kami nga po. Hindi yata palabati ang kaibigan mo, Iha. Natigilan ako sa ginagawa kong paghahakot nang marinig ang sinabi ni Mang Lino. Hindi ko akalain na mapapansin niya pa ako, gayong tahimik na lang ako habang hinihila papasok ang 2 maleta sa kwarto namin. Pilit akong ngumiti. Kahit na tinuring kong best friend si Abigail, hindi ibig sabihin nun nakikipagkaibigan na ako sa iba. Sa totoo lang, naiilang pa rin ako kapag may ibang taong kumakausap sa akin. Sanay ako na si Abigail at si Aaron lang ang nakakasama ko, pati na si Aling Edna. Pero sa ibang tao, hindi ko alam kung bakit ayoko silang makausap. Mas pipiliin ko pang magmukmok kaysa makipagngitian ako sa mga taong hindi ko naman talaga kakilala. Pasensya na po, Mang Lino. Hindi lang ako sanay na nakikipagkwentuhan habang may ginagawa. Pasensya ka na rin, Iha. Nakasanayan na talaga namin dito na batiin ng mga bagong lipat. Alam nyo kasi, kaugalian na namin yan dito sa building. Abay, bibihira lang ang lumilipat dito na magkaibigan. Siguro masyado kayong malapit ni Abigail sa isa't isa, no? Totoo po yan, Mang Lino. Simula pa high school, magkaibigan na po kami ni Hana. Para ko na nga po siyang kapatid eh. Nakakabilib naman. O paano? Hanggang dito na lang ako. Kapag kailangan nyo ng tulong, pwede nyo naman akong tawagin. Sa floor na ito at sa 3 pang nasa itaas lang naman ako naka-assign eh. Sige po, Mang Lino. Tatandaan po namin. Nang maiwan kami ni Abigail sa hallway, napakunot ang noo ko nang bigla niya akong titigan. Ilang sandali pa, nagsalita kagad ang babae. Hana, bakit naman ganyan ka makapagsalita kay Mang Lino? Nagmamagandang loob lang naman siya sa atin, hindi ba? Hindi ako sanay na nakikipagbatian sa ibang tao, hindi ba? Alam mo yan. Kaya sana naman, wag mo akong pilitin sa mga bagay na ayaw kong gawin. Pasuplada kong wika sa kanya dahilan para hindi siya makapagsalita sa akin. Wala na kami ni Abigail sa bahay nila. Kung tutuusin, pwede ko nang ipakita sa kanya ang tunay kong ugali. Pero mas nanaig sa akin ang magpanggap para maagaw ko sa kanya si Aaron. Lahat ng meron si Abigail, kukunin ko, Miss Winnie. Yun ang pinakapuso ng plano ko. At sinisimulan ko yon sa pagsusuot ng mga damit niya, paggamit ng makeup para gayahin ang style ni Abigail. Hinalungkat ko ang closet niya at sinuot ang iilan sa paborito niyang mga damit. Ginamit ko ang pabango niya at sapatos. Sinadya ko itong ilabas sa kondo at namasyal pa ako. Ayaw na ayaw kasi ni Abigail na ginagamit ang ilan sa paborito niyang mga damit kahit pa mag-best friend kami. Hindi ko alam na noong mga sandaling yon nakita pala ako ni Mang Lino at takang-taka siya sa mga kinikilos ko. Sinadya kong tumambay sa isang mamahaling disco bar na pagmamay-ari ni Aaron. Nakatalikod ako sa kanya pero alam kong papalapit siya sa akin dahil narinig ko ang mga empleyado niya sa trabaho na bumubulong ng hayan na si Boss Aaron. Hindi na ako nagtaka nang bigla niya akong yakapin mula sa likod. Hi babe, anong ginagawa mo rito? Hindi ka man lang nag-text. Ayaw mo bang isurprise kita, babe? Ha? Hana? Kaagad niyang nilayo ang sarili niya sa akin nang malaman niyang hindi ako si Abigail. Pero hindi ako nagpaawat at hinila siya ulit. Siyempre, hindi ko sasayangin ang pagkakataon na magkalapit kami ng ganito ni Aaron. Kinabahan man ay napuno ng excitement ang buong pagkatao ko. Pero iba ang naging reaksyon ni Aaron. Anong ginagawa mo rito, Hana? Bakit suot mo ang damit ni Abigail? Hindi ka ba natutuwa na nandito ako? Wala nang time para sa'yo si Abigail, Aaron. Hayaan mong ako nang pumununon. Nahihibang ka na. Nagmahal lang ako, Aaron, pero hindi ako baliw. Ewan ko sa'yo, Hana. Pwede ba umuwi ka na? Hindi ako uuwi hanggat hindi kita nakukuha mula kay Abigail, Aaron. Mahal kita! Isang malakas pang tulak ang ginawa niya, dahilan para muntik na akong mapasadsad sa semento. Tila ba hindi man lang kami pinansin ng mga empleyado niya.
Pati ang mga customers, deadma lang sa gulo na nangyayari sa amin. Wala akong nagawa kundi ang galit na umalis, tsaka siya binantaan na babalikan at sisiguraduhin kong magtatagumpay sa lahat ng gusto ko sa kanya. Matulin na lumipas ang mga araw. Naging abala kami ni Abigail sa kanya-kanyang mga trabaho. Kahit papano, may mapaglilibangan ako. Swerteng nakapasok ako bilang sekretarya sa kumpanya na pinag-applyan ko. Pareho kami ni Abigail ng trabaho. Magkapatid din kasi ang mga boss namin kaya araw-araw pa rin kaming nagkikita. Hindi ko nga alam kung bakit hindi pa rin ako kinukumpronta ni Abigail tungkol sa ginawa kong panggugulo kay Aaron. Wala naman siyang sinasabi kaya naisip ko baka wala talagang kinukwento sa kanyang lalaki. Minsan, kinausap ko si Abigail tungkol sa posisyon namin sa kumpanya. Napapansin ko kasi ayaw ng boss niyang nahihigitan sa trabaho. Halos mag-agawan pa sila ng client kapag may lumalapit sa kanila para makipag-deal. Minsan na rin naging reklamo ito ni Abigail sa akin. Grabe talaga mga boss natin ayaw magparaya. Pareho silang dalawa na gustong magpasikat. Ganyan talaga kapag nagtatrabaho, hindi ba? Minsan kailangan may mananalo at may natatalo rin. Maswerte sila, hindi tayo kagaya nila. Ano kaya kung pareho natin silang gawing talunan? Abigail, hindi uubra ang mga ideya mo. Alam mo, mas maganda kung magpapatalo na lang kayo. Hayaan nyo kami ng boss ko na makakuha ng deal. Nagbibiro ka ba? Bakit naman ako magbibiro? Seryoso ko sa sinasabi ko. Alam mo Hana, sa ilang buwan na nakasama kita rito sa kondo, may napapansin ako. Nagbabago ang ugali mo Hindi na ikaw yung Hana na una kong nakilala. Ang Hana noon? Mahina yun at tatanga-tanga, walang kwenta. Pero ang Hana ngayon, palaban, matapang, matalino, hindi na rin magpapatalo. Alam mo Hana, masaya ako dahil naging matagumpay tayo sa kabila ng pait na pinagdaanan natin noon. Pero wag mo sanang kalilimutan na kahit magbihis ka pa ng maganda o umasenso ka man sa buhay, nasa likod pa rin ng kagandahang yan ang tunay na Hana, nagtatago at natatakot na masaktan. Wag mong sasabihin sa akin na nahihirapan ka, Abigail. Kahit kailan, hindi mo yun naramdaman. Napaatras si Abigail nang tumaas na ang boses ko. Nang mga sandaling yon, hindi ko na naitago ang inggit ko sa katawan, Miss Winnie. Para akong nababaliw at sasabog ang dibdib kapag hinayaan ko ito na manatili lang sa loob ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Huwag kang magpanggap na naghirap ka nun. Ikaw ang biniyayaan ng lahat ng magandang bagay sa mundo. May mabait na mommy, mayaman, maganda, may mapagmahal na boyfriend. Nasa iyo ng lahat. Hindi ko akalaing may ganyan ka palang galit laban sa akin. Hindi ko alam na sa buong buhay ko na magkasama tayo, hindi ka pala kumbinsido na tinuring kitang kapatid dahil may tinatago kang galit sa akin. Huwag mo akong husgahan! Hindi mo alam ang totoo! Marami akong alam tungkol sa'yo, Hana. Ah, talaga? Kagaya naman ng ano? Kagaya ng madalas mong gamitin ng mga gamit ko at nagpapanggap kang ako. Hindi totoo yan! Sinungaling! Hindi magsisinungaling sa akin si Mang Lino. Ilang beses ka na niyang nakita. Pareho kasi kayong sinungaling! Galit kong sambit sabay malakas ko siyang tinulak na ikinatumba niya sa sofa. Hindi ko na napigilan ng sarili ko ng mga sandaling yon kaya gulong-gulo ako. Habang tumatagal, mas lalong lumalala ang galit ko sa kanya. Tila ba may mga boses sa tenga ko na inuutusan akong gawin ang mga bagay na ito sa kanya. At sa totoo lang, Miss Winnie, sa tuwing nakakapanakit ako, sobrang nakokontento ako. Alam namin ni Mami ang totoo, Hana. Noon ka pa sinasaktan ng mga magulang mo. Kaya nga hindi ako nagdalawang isip na isama ka sa bahay namin Kung paano ako pinalaki ni Mami, ganun din sa'yo. Pero bakit ibang kinalabasan ng ugali mo? May kanya-kanya tayong ugali, Abigail. Alam mo yan. At kung hindi mo gusto ang ugali ko, pues hindi mo na ako kailangang pagtiyagaan. At anong gagawin mo? Ano pa nga ba? Dilalayas na dito sa kondo mo. Ganun na lang yun? Pagkatapos ng maraming taon, ganyan ang igaganti mo sa akin? Ah, gusto mong bayaran kita, ganon? Hindi ko sinabing bayaran mo ko. Ang gusto ko lang, maging mabuti kang tao. Bakit ba parang ang hirap-hirap para sa'yo na gawin ang bagay na yon? Tumahimik ka na, Abigail. Wala na akong balak pang makinig sa sasabihin mo. Nanginginig sa galit kong wika, tsaka ko hinablot ang aking bag.
na may lamang mga damit. Hindi ko sinabi kay Abigail na may nakuha akong unit sa mismong building kung saan naroon ang tahanan ni Abigail, kaya hahayaan ko muna siyang sumakit ang ulo sa pag-iisip kung nasan ako ngayon. Sa labas, nakasalubong ko pa si Mang Lino na noon ay seryosong nakatingin sa akin. Hana, nakarinig ako ng ingay galing sa unit nyo. Nag-away ba kayo ni Abigail? Janitor lang kayo, wala kayong pakialam kung ano man ang pag-awayan namin. Abay, janitor nga lang ako. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na akong pakialam sa mga taong nasa paligid ko. Lalo na si Abigail, na isang mabait at mabuting kaibigan mo. Ano bang alam nyo sa nakaraan namin? Hoy tanda, huwag kang makikialam sa isyu namin ni Abigail ha. Labas ka doon, huwag kang makisali sa gulo kung ayaw mong i-report kita sa amo mo. Ang mabuti pa, maglinis ka na lang ng sahig kung ayaw mong matanggalan ng trabaho. Galit na galit kong wika, sabay binirahan ko ng alis. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon, Miss Winnie. Lumulobo ang ulo ko sa sobrang konsumisyon. Mabuti na lang, hindi kalayuan sa unit ni Abigail ang pinto ng unit na nakuha ko. Walang ibang nakakaalam nun dahil nakapangalan pa sa dating may-ari ang unit na yon. Nagmadali akong pumasok at hindi na nagilty pa nang maulinigan ko ang pag-uusap nila Mang Lino at Abigail sa hallway. Mang Lino, nakita niyo po ba si Hana? Aba oo, galit na galit nga siya sa akin eh. Pakialamero daw ako. Pinagsabihan ko lang naman siya. May saltik pala sa isip ang kaibigan mo, Iha. Ayaw makinig eh. Hindi ko nga po alam kung anong nangyari sa kanya, Mang Lino eh. Hindi naman po siya dating ganyan. Unang kita ko pa lang sa kaibigan mo, alam kong pailalim na kung tumingin. Parang traidor. Baka naman po may pinagdadaanan lang, Mang Lino. Ito ang unang pagkakataon na nag-away kaming dalawa eh. Ganun ba? Bakit ang tindi niyang magalit, Iha? Parang buong buhay na niyang pasan ang mundo. Nako, ingat ka sa mga ganyan. Hindi natin mahuhulaan ang mga kaya niyang gawin. Saan po pala siya nagpunta? Yun lang, Iha. Hindi ko na siya sinundan ng tingin. Baka umalis na nga ng tuluyan. Parang may masamang balak. Hindi naman po siguro. Sumama ang tingin ko dahil sa narinig galing kay Mang Lino. Hindi na lang ako nakisali sa kanila dahil hindi naman nila alam na nakikinig ako. Inayos ko ang mga gamit ko sa loob ng unit. Fully furnished na yon at nirerentahan ko lang. Hindi naman problema ang buwanan dahil may trabaho na ako. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa trabaho. Pumunta ako sa bahay nila Abigail kung saan nakatira ang kanyang mami. Marami akong masamang binabalak para siraan ang babae. Hindi naman ako papayag na masayang lang ang pinaghirapan ko ng maraming taon. Ginusto kong makapagtapos ng pag-aaral para higitan ang buhay na meron si Abigail. Kababawan man ito para sa ibang tao, pero sa totoo lang, ito ang dahilan kung bakit ako nagsisikap. Gusto kong matikman din ni Abigail ang hirap na pinagdaanan ko. Unfair naman yata kung basta ko nalang tatanggapin ang kapalaran ko. Masaya akong pinagbuksan ni Aling Edna ng pinto. Natuwa ang ginang na makita ko. Habang naglalakad papasok, naglalaro na sa isip ko ang pwede naming maging eksena, lalo na't plano kong siraan si Abigail sa harapan mismo ng mami niya. Nako, salamat naman at dinalaw mo ko, Iha. Matagal ko na kayong gustong puntahan eh. Kaso lang, hindi ko maiwan ang bahay. Kumusta na ba kayo ni Abigail? Hindi po kami okay, Aling Edna. Nag-away po kami. Ano? Bakit? Anong nangyari? Halika dito sa sofa, maupo ka muna. Pinalayas po ako ni Abigail sa kondo, Aling Edna. Ano? Ginawa niya yon? Diyos ko naman, saan ka nakatira ngayon, Iha? Hayaan mo, kakausapin ko si Abigail. Hindi tama tong ginagawa niya. Hindi po makikinig sa mga paliwanag si Abigail sa ngayon. Aling Edna, galit na galit po siya eh. Hayaan mo, kilala ko si Abigail. Hindi magtatagal ang sumpong niya. Makikipag-usap din siya sa'yo. Opo, Aling Edna. Maghihintay ako. Halika, ang mabuti pa kumain na muna tayo. May niluto akong paksiw, gusto mo? Naku, paborito ko po yan. Hindi na ako nagdalawang isip na sumama kay Aling Edna sa kusina.
Magkasalo kaming kumain at hanggat maaari, sinisingit ko ang paninira ko kay Abigail sa mismong mami niya. Sigurado ako mapapagalitan siya kapag nagkita sila. Nang mga sumunod na araw, hindi kami nagpapansinan ni Abigail sa opisina. Kung gaano kalamig ang trato ng magkapatid naming mga boss sa isa't isa, ganun din kaming dalawa. Pero naisip ko, mas tuso pa rin ako kesa kay Abigail. Mas marami kasi akong kayang gawin para isabotahe ang trabaho niya. Tuloy, madalas siyang pagsabihan ng kanyang boss dahil sa pagkakamali niya. Samantala, puring-puri naman ako ng aking amo dahil kaya kong gawin ang lahat ng sabihin niya. Nang mapagsolo kami ni Abigail nang magbanyo ko, galit niya akong kinausap. Hana, mag-usap nga tayo. Ano bang kailangan mo? Anong nakain mo at naglayas ka? Tapos pinuntahan mo pa si mami sa bahay. Siniraan mo ako sa kanya. Oh, bakit? Bawal ba akong dumalaw kay Aling Edna? Tsaka pwede ba? Huwag mo akong pagbibintangan na sinisiraan kita. Hindi ko ginawa yon. Talaga? Hindi mo ginawa? Hindi marunong magsinungaling si mami, Hana. Anong gusto mong palabasin? Na inaagrabyado kita, ganon? Sumusobra ka na, Abigail. Nagulat ang lahat nang sumugod ako kay Abigail at malakas siyang sinampal. Sa pagkakataong ito, hindi ko na itinago pa ang tunay kong ugali. Mabilis ko siyang dinambahan at sinabunutan. Dito na nagkagulo ang mga tao sa loob. Dahil sa pagkabigla, lumaban sa akin si Abigail. Gumanti ng sampal, sa bunot at kalmot. Dahil sa ginawa niya, mas lalo akong ginanahan na saktan siya at nginudngod sa sahig. Sinubukang umawat ng ibang katrabaho namin pero walang naglakas ng loob na lumapit sa amin. Ano ba, Hana? Nasasaktan ako. Wala akong pakialam. Ang gusto ko, lubayan mo na ako. Hana, hindi na kita guguluhin. Pakiusap, bitiwan mo na ako. Ano ba? Yan, palibhasa, hindi mo naranasan ng hirap. Kaya konting sakit ngumangawa ka na. Ano ba? Bitiwan mo na ako. Marahas akong tinulak ni Abigail, kaya naman hindi ko yun napaghandaan. Malakas akong bumalya sa dingding. Nagsigawan ng mga kapwa naming empleyado, lalo na't habang tumatagal, mas nagiging bayolente na kaming dalawa. Hayan, ipinakita mo ng tunay mong ugali. Ayos din. Hindi kailanman magiging ayos ang ginawa ko, Hana. Pero sumusobra ka na. Hindi ko na kayang mga pinaggagawa mo. Ah, talaga? Ngayon ka palang sumusuko? Ako nga, ni minsan, hindi ko sinukuan ang sarili ko eh. Ilang sandali pa, dumating ang aming mga boss kasamang ilang security guard. Pilit kaming inaawat. Hindi nila inakala na hahantong kami ni Abigail sa ganito. Pareho kaming napagsabihan. Dahil tambak sa trabaho si Abigail, hindi siya pinayagan ng amo namin na umuwi. Samantalang ako, hinayaan ako ni boss dahil ayon sa pagiging konsentidor niya, good job daw ako ngayong araw. Nagmadali ako sa pag-uwi sa condo unit na inuupahan ko. Nasa akin pa ang duplicate key ng unit ni Abigail, kaya alam kong pwede pa rin akong maglabas-pasok sa loob ng tirahan niya. Pwede kong guluhin ang loob ng bahay niya, Miss Winnie. Pwede kong sirain ang mga naipundar niya. Pero may mas matindi akong naisip na paraan para pasakitan si Abigail. Pumasok ako saglit sa unit niya at may hinanap na isa pang duplicate key. Nakangisi ko yung kinuha ng mahanap ko, tsaka ako lumabas at nilak ulit ang pinto. Nagbihis ako at nagmadali sa paglabas ng unit. Nakasalubong ko si Mang Lino, dala ang kanyang mga gamit sa panlinis at pasakay din ng elevator kagaya ko. Taas noo akong tumayo at hindi siya pinansin ng makapasok. Habang naghihintay na maibaba kami sa kanya-kanyang destinasyon, bigla siyang nagsalita. Iha, hindi ko alam kung ano ang ugat ng pinag-awayan niyo ni Abigail. Pero sana, wag mo nang ituloy pa ang masama mong binabalak. Ikaw din ang mapapahamak, Iha. Ano bang pakialam mo? Hindi ko naman kailangan ng taong magdidikta sa akin kung ano ang dapat at hindi ko dapat gawin. Wala kang karapatang pakialaman ako. Pero nagbabagang pula ang nakikita kong aura mo. Ibig sabihin, nilalamon ka ng matinding galit at pagnanasa. Kailangan mo yung pigilan bago pa mahuli ang lahat, Hana. Pwede ba? Janitor ka lang. Wala kang karapatang makialam sa mga bagay na may kinalaman sa akin. Nararamdaman ko. Gagawa ka ng isang krimen
na habang buhay mong pagsisisihan. Kahit pumatay pa ako ng isang batalyon, wala kang pakialam doon, Mang Lino. Hindi mo alam kung anong mga kaya kong gawin kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Sambit ko tsaka siya iniwan ng magbukas ng tuluyan ng elevator. Wala akong pakialam kahit kumampi pa siya kay Abigail. Tutal, magaling lang naman ang babaeng yun sa panguuto ng iba eh. Nagpapaawa para kampihan. Hindi nga lang ako kagaya niya. Bumiyahe ako papunta sa bahay ni Aaron. Sa kanyang duplicate key na ninakaw ko sa unit ni Abigail. Hindi ko maiwasang matawa habang iniisip na tila ba pinaglalaroan ko lang ang magjowa. Matyaga akong hinintay si Aaron hanggang sa sumapit ang gabi at dumating na nga siya. Medyo nakainom si Aaron nang salubungin ako pero nanlaki ang mga mata niya nang makita ako. Hana, anong ginagawa mo rito sa loob ng bahay ko? Paano ka nakapasok? Hindi ba dapat ang itanong mo sa akin kung kumain na ba ako? Matyaga kitang hinintay, Aaron. Huwag mong sabihing itataboy mo na naman ako. Hindi kita girlfriend para alalahanin ng ganyan. Pwede ba umalis ka na? Aaron naman, hindi mo ba ako talaga kayang pakisamahan kahit sandali lang? Hayaan mo naman ako na matupad ang nag-iisa kong wish. Ilang beses na akong nag-birthday pero ni minsan walang tumupad ang wish ko. Umiiyak at tila batang nagtatantrums na wika ko sa kanya. Nagulat si Aaron sa inasta ko. Alam kong hindi niya ito inaasahan. Kilala nila ako bilang tahimik at simpleng tao, kaya siguradong takang-taka siya sa ginawa ko. Maliban kasi sa ginawa kong hakbang para akitin siya nung college days pa lang namin, hindi na ako nanggulo pa sa kanya. Ngayon lang, kung kailan nag-away kami ni Abigail at gusto ko nang masaktan ng todo ang kinikilala kong kaibigan. Hindi ko pa nakakalimutan ang atraso mo sa akin nun sa bar. Tapos ngayon, nandito ka na naman. Talagang hindi ka na nadala. Gusto kita, Aaron. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Matagal na kitang mahal at si Abigail lang ang sagabal sa ating dalawa. Nagkakamali ka, Hana. Ikaw ang sagabal sa amin ni Abigail. Nababaliw ka na. Aaron, please. Maawa ka naman sa akin. Hayaan mo na muna ako, please. Halos maglupasay ko pang wika sa kanya. Sa pagkakataong yun, hindi ako basta umaarte lang. Kailangan ko na talaga ng karamay. Kailangan ko ng taong mapaghihingahan ko ng lahat ng sama ng loob ko sa mundo. Ano ba kasi ang problema mo? Bakit kailangan mo manggulo ng ganito? Alam mo, Hana, pasensya ka na kung napagsalitaan kita ng hindi maganda. Pero hindi ko gusto ang ginagawa mo eh. Masama bang magtapat ako sa'yo na mahal kita? Anong magagawa ko? Sa dami ng lalaking nakapaligid sa akin, ikaw lang ang nagniningning sa mga mata ko. May girlfriend na ako. Alam mo yan. At sana alam mo na hindi ko siya kayang ipagpalit sa'yo. Wika niya kaya mas lalo kong nanginig sa galit. Pero dahil iniiwasan ko na itaboy ako ni Aaron, mas ginawa ko pang nakakaawa ang reaksyon ko at humarap ako sa kanya. Sorry, hindi ko sinasadyang magmukhang desperada. Pero wala na kasi akong ibang maisip na dahilan para makausap mo eh. Ayoko naman na ipagtabuyan mo ko, Aaron. Hindi naman kita pinagtatabuyan. Kung hindi ka lang sana gumagawa ng eksena. Binibigyan mo si Abigail ng dahilan para magalit sa akin. Sorry talaga. Hindi ko naman ginusto na mag-away kayo eh. Nalulungkot lang naman ako. Bakit ka nalulungkot? Halos perfect na ang buhay mo ah. May trabaho ka, nakapagtapos ka ng pag-aaral, may matali ka na kaibigan na nakahandang suportahan ka sa lahat ng bagay na gusto mo. Hindi na kami nagkakausap ni Abigail, matagal na. Nag-away kami, Aaron. Pinalayas niya ako sa condo unit niya. Ano? Kailan pa? Walang nasabi sa akin si Abigail tungkol dyan. Bakit kayo nag-away? Anong dahilan? Hindi ko alam, Aaron. Bigla na lang siyang nagalit sa akin. Wala akong nagawa kundi ang umalis na lang. Kilala ko si Abigail. Hindi siya basta nagagalit ng walang dahilan. Kaya huwag kang mag-alala. Ano man ang pinag-awayan nyo ngayon, magkakaayos din kayo. Pwede bang dito na lang muna ako? Sige, pero hindi ka magtatagal dito ha. Maghahapunan lang tayo. Pagkatapos, pasensya ka na kung kailangan na kitang pauwiin. Pero... Teka, saan ka ngayon tumutuloy?
Napilitan akong mag-rent sa katabing unit ni Abigail para may matulugan ako, Aaron. Pero hindi ko kayang buwan ng renta eh. Kaya habang doon ako nag-i-stay, naghahanap din ako ng mas murang apartment. Okay na din yan kaysa sa wala ka matutuluyan. Alam mo na, mas mabuti pa maging independent kaysa sa isipin nila na umaasa ka sa kanila. Yun naman talaga ang gagawin ko, Aaron eh. Pero salamat ha at hindi mo ako pinagtabuyan. Walang problema. Dito ka lang muna. Maghahanda ako ng pagkain. Huwag ka nang mag-abala. Magpapadeliver na lang ako. Sige, be my guest. Maiwan na muna kita ha. Magbibihis lang ako. Habang paakyat si Aaron ng hagdan, tumawag ako kagad sa isang kilalang fast food restaurant na mabilis mag-deliver. Sa loob ng kalahating oras, nasa labas na ng gate ang delivery guy at kumakatok na. Mabilisan ko siyang binayaran, sabay bulong na sa kanya na ang sukli. Umaayon na sa akin ang pagkakataon, kaya kailangan kong maging mabilis sa paghahanda. Pagpasok ko sa kusina, narinig ko ang lagaslas ng tubig sa banyo. Mukhang naliligo na si Aaron. Aaron, ihahanda ko lang sa dining table ang pagkain ha? Sige, nandyan na ako maya-maya. Take your time lang, mainit pa naman ang food eh. Sige. At muli akong bumalik sa kusina. Napangisi ako at kinuha ang isa sa mga drinks na nasa styro cup. Inilabas ko sa bag ko ang isang tabletang magpapabago ng kapalaran ng buhay ko. Hinayaan ko itong matunaw sa inumin na inihanda ko para kay Aaron. Ilang sandali pa, nasa dining table na siya at sabay na kaming kumakain. Mabutit na isipan mo na lang mag-order. Niyaya kita maghapunan pero naalala ko, wala pala akong stocks na maluluto sa ref. Si Abigail kasi nag-grocery para sa akin eh. Kung wala kang stocks, pwede mo naman akong tawagan. Kaya kong mag-grocery para sa'yo. Hindi na kailangan, Hana. Oh, after nating kumain ha, kailangan mo nang umuwi. Oo na, hindi mo na kailangan ipaalala. Teka, wine yan hindi ba? Tukoy ko sa boteng nasa shelf. Tumango si Aaron para kumpirmahin yon, pero umiling din nang makitang tumayo ako para kunin ang wine. Teka, wag mo nang kunin yan. May drinks naman tayo, di ba? Ang sungit mo naman. Pasensya na. Ayoko lang na magtagal ka rito sa bahay eh. May trabaho pa tayo pareho bukas. Magalang na wika ni Aaron kaya wala akong nagawa kundi ibalik sa shelf ang wine. Napangiti naman ako nang inumin niya ang juice niya sa styro cup. Ilang sandali pa, kontento akong napatango nang makitang naubos niya ang laman nun. Alam kong 1 minuto lang ang itatagal ng sleeping pills at e-epekto na ito sa katawan ni Aaron. Kagaya nga ng inaasahan, naging mabuhay ang pagtayo niya na inalalayan ko kagad. Uy, anong nangyayari sa'yo, Aaron? Bigla akong nahilo. Naku, baka naman napagod ka lang. Teka, halika, ihahatid na kita sa kwarto mo ha. Ako nang bahalang maglinis nito bago ko umuwi. Sigurado ka ba? Oo naman, huwag kang mag-alala, okay? Konting hugasin lang naman yan eh. Sige, pakilak na lang ang pinto pag-aalis mo please. Sige, walang problema. Nakangisi kong wika pero wala naman talaga akong balak na umalis ng bahay niya. Sa katunayan, hinubaran ko ng damit si Aaron at tinanggal din ang suot ko. Wala na akong pakialam sa kung ano ang iisipin niya. Pero kung ito lang ang paraan para magkasira na nga ng tuluyan sila ni Abigail, nakahanda akong isugal ang pagkatao ko. Hindi na namalayan ni Aaron ang ginawa ko. Tumabi pa ako sa kanya habang nakapatong lang sa mga katawan namin ng kumot at kumuha pa ako ng pictures. Sinadya ko itong isend kay Abigail gamit ang dummy account. Nang makontento, tumabi ako ng higa kay Aaron at natulog. Kinaumagahan, isang nagwawalang boses ang nagpagising sa akin. Mabagal akong bumangon at napansin na nakapulupot sa bewang ko ang braso ni Aaron. Yun ang tagpong inabutan ni Abigail pagkabukas niya ng pinto. Abigail, ang aga pa! Anong ginagawa mo rito? Hayop ka, Hana! Hayop! Mga taksil kayo!
Sa pagkakataong yon, nagising din si Aaron at gulat na gulat sa naging posisyon naming dalawa. Hindi naman kami makagalaw pareho dahil wala kaming suot na damit. Teka babe, mali ang iniisip mo. Hana, ano to? Ano nangyari? Nakakatampo ka naman, Aaron. Talagang kinalimutan mo na ang nangyari? Huwag ka naman sinungaling, Hana. Wala akong ginawa. Pagkatapos ng hapunan kagabi, tama, nahilo ko at nakatulog. Nagulat na nga lang ako na makita kita dito sa tabi ko eh. Hindi ako nagsisinungaling. Sinabi mo pa nga, wala nang panahon sa'yo si Abigail na naghahanap ka na lang ng tiyempo para hiwalayan siya. Mas lalong sumama ang itsura ni Abigail nang sabihin ko ang mga katagang yon, Miss Winnie. Pero wala akong pakialam eh. Ito na ang matagal kong pinapangarap, ang magkasira silang dalawa. Kaya naman ang talikuran kami ni Abigail, natatarantang humabol sa kanya si Aaron. Nagmamakaawa, lumuhod pa at halos maiyak na sa sakit habang naririnig ko ang iyak ni Abigail. Walang anumang nagbihis ako at nakangisi pang bumaba. Sana maulit pang ganito, Aaron. Nag-enjoy ako. Hayop ka. Napakalandi mo, Hana. Nagtiwala ako sa'yo. Pero ito pang ginawa mo. Sana hindi na lang kita tinulungan. Hayop ka. Babe, tama na please. Naririnig tayo ng mga kapitbahay. Nakakahiya. Ngayon ka pa talaga nahihiya, ha? Ano, nagsawa ka na sa akin, ganon? Nagawa mo pa siyang dalhin sa kama? Hayop ka, Aaron. Paghiwalay na tayo. Hindi ko na pinakinggan pa ang sunod na dramang ginawa nila. Ang alam ko lang, tuluyan nang nagkagulo ang dalawa. Kampante ang loob ko na umuwi sa inuupahan kong condo unit at nag-celebrate ng mag-isa. Hindi ko alam na maraming bagay ang mangyayari sa araw na yon, Miss Winnie. Nagtagumpay ako sa masama nga lang na paraan. Hinahapunan, napansin kong dumating na si Abigail. Miserable ang itsura ng mukha niya. Mas lalo akong natuwa at nanguuyam na sinundan siya sa tinutuluyan niyang unit. Mukhang hindi kayo nagkaayos ng boyfriend mo ah. Ano, nagkahiwalay na ba kayo? Ikaw, anong kasalanan ko sa'yo at nagawa mong lahat ng ito? Kasalanan? Bakit? Nagmamalinis ka? Ikaw na nabiyayaan ng lahat ng magagandang bagay sa mundo? Ha! Dapat lang sa'yo yan, Abigail. Hindi ko akalaing napakasama mo, Hana. Pamilya ko, trabaho ko, pati relasyon namin ni Aaron sinira mo. Tapos tuwang-tuwa ka pa? Sabihin mo nga sa akin, tao ka pa ba, ha? Oo, tao ko, Abigail. Isang tao na kahit minsan, hindi man lang natikman ang lahat ng bagay na meron ka. Huwag ka ngang magsalita ng puro kalokohan. Anong hindi mo natikman? Lahat nga ng meron ako, halos agawin mo, hayop ka. Pasensya ka na, hindi ako nakontento eh. Mas marami pa akong gustong makuha sa'yo. At sa totoo lang, makukuha ko na ng tuluyan ang lahat ng yon kung papatayin kita. Ang mga sumunod na eksena ay tila panaginip lang para sa akin. Isang magandang panaginip na kung pwede lang, magtuloy-tuloy na hanggang sa hindi na ako magising. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na duguan habang hawak ang kutsilyo nakatayo sa harap ng nakahandusay na katawan ni Abigail. Sa madaling salita, napatay ko ang best friend ko, Miss Winnie. Nakalimot ako. Hindi ko na namalayan na gumawa ako ng krimen dahil sa bugso ng damdamin. Naging selfish ako sa mga bagay na kahit kailan hindi naman naging akin. Sa pagkakataong ito, nahuli ako ni Mang Lino. Hindi siya makapaniwala sa nagawa ko dahil baka sa kanyang mukha ang takot at panghihilakbot. Anong nagawa mo, Hana? Bakit mo pinatay ang kaibigan mo? Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, huwag niyong pakikialaman ang diskarte ko. Anong diskarte ang sinasabi mo, ha? Ganun na lang ba yun? Pagkatapos ng ginawa mo, ipapakulong kita, Hana! Hindi mo magagawa yan. Kaya kong baliktarin ang sitwasyon, Mang Lino. Pwede kong palabasin na ikaw ang pumatay kay Abigail. Nanggigigil kong wika, sabay nagpalakad-lakad sa loob ng kwarto. Hindi malaman kung ano ang gagawin. Kabadong-kabado ko noon, Miss Winnie. Alam kong pinlano ko na patayin si Abigail pero hindi sa ganitong paraan. Hindi sa ganitong pagkakataon. Naunahan ako ng matinding galit at puot, kaya naman halos maihi ako sa takot habang nag-iisip ng paraan para matakasan ang problemang ito.
Hanggang sa lumingon ako kay Mang Lino. Ngumisi ako at hinawakan siya. Itinutok sa kanyang hawak kong kutsilyo. Ikaw ang aako ng kasalanan na ginawa ko, Mang Lino. Ikaw lang at wala nang iba. Problema mo yan, Hana. Huwag mo kong idadamay. Gawan mo ng solusyon ang problema mo. Hindi, ayoko makulong. Kung kinakailangan tumakas ako, gagawin ko. Sambit ko na ikinailing ni Mang Lino. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. Ano bang magagawa ko? Sa ayoko talagang angkinin ng krimen na ginawa ko eh. Ngayon pa nawala na si Abigail sa landas ko, kailangan kong mapakinabangan ang lahat ng bagay na naiwan niya. Tinalikuran ko si Mang Lino na noon ay tila ba hindi malaman ang gagawin. Bago pa man ako makalayo, tinawag niya ako. Hindi mo man aminin ang ginawa mo kay Abigail, hindi ka pa rin makakatakas sa batas, Hana. Kahit anong gawin mo, uusigin ka ng konsensya. Hindi mo ako maiintindihan. Noon pa man, nangarap na ako, Mang Lino. Pero walang ibang ginawa ang mga taong nakapaligid sa akin, kundi ang husgahan ako, laitin, hilahin pababa, pati mga magulang ko. Malas ang tingin nila sa akin. Paano mo naman maiintindihan ang isang bagay gayong naging makitid ang isip mo? Mabait na babae ang kaibigan mo, Hana. Pero anong ginawa mo? Sinayang mo ang pagkakataon na ibinigay niya sa'yo. Wala akong sinayang, Mang Lino. Wala akong pakialam kahit pa masaktan sila. Gusto kong maging masaya. Gusto kong matikman ang mga bagay na pinagkait sa akin noon. Umiiyak ko ng wika. Kaya naman sa kabila ng nanginginig na boses ni Mang Lino, hindi ko napigilan ng magulat nang marinig ang sinabi niya. Umalis ka na. Tumakas ka hanggat kaya mo. Pero ito ang tatandaan mo. Si Abigail ang una at huling taong lalapastanganin mo. Anong ibig niyong sabihin? Bibigyan kita ng pagkakataon na magawa ang mga bagay na gusto mo. Sige na, umalis ka na. Kalmado ang boses ni Mang Lino. Hindi siya nagbabanta. Kaya naman naisip kong bilisan ang pagtakbo pabalik sa unit ko. Naligo at tinago ko ang ebidensya. Nang mga sumunod na sandali, naging maingay na sa hallway. Dumating ang mga pulis sa pangunguna ni Mang Lino. Inimbestigahan ang CCTV camera na nakatutok sa kwarto ni Abigail pero swerte pa ako dahil sira ang camera doon. Wala silang makikitang suspect na pwede nilang hulihin sa nasabing krimen. Si Mang Lino naman tahimik lang sa isang tabi. Hindi rin siya napagbintangan, lalo na't nang isailalim siya sa investigasyon, walang mahanap na kahit na anong ebidensya na magtuturo sa kanya bilang suspect. Dumating din sa crime scene sina Aling Edna at Aaron. Napayakap sa akin si Aling Edna nang makita niya akong nakasilip sa kumpulan. Dito ko na sinimulan ng pag-arte. Hana, Diyos ko, wala na ang best friend mo. Sino bang gumawa nito sa kanya? Wala silang awa. Aling Edna, tama na po. Huwag na po kayong umiyak. Hindi pwedeng manahimik na lang ako, Hana. Napakabait ng anak ko. Bakit kailangan gawin sa kanya ang ganito? Abigail, anak ko. Kasalanan ko po ito, Aling Edna. Kung hindi ko na sana iniwan si Abigail, kung hindi ako naglayas, baka nakita ko pang salarin. Hindi ko mapapatawad ang sino mang pumatay sa anak ko. Hindi ko sila mapapatawad. Napahigpit ang yakap niya sa akin habang nanginginig ang kanyang katawan sa kakaiyak. Sa sandaling yon, Miss Winnie, may kung anong kakaibang pakiramdam ang gumapang sa dibdib ko. Hindi ko alam kung tuwa ba yon o takot. Naguguluhan kasi ko eh. Ginala ko ang tingin ko sa paligid. Nakita ko si Mang Lino, nakatitig sa akin. Hindi siya nagsasalita pero alam ko kung anong ibig sabihin ng mga tingin niya. Nanatili akong nakafocus sa umiiyak na ginang sa tabi ko. Mas lamang ang kasiyahan ko kaysa sa takot na baka mabuking ako sa ginawa ko. Dahil sa wakas, yakap ako ng ina ni Abigail na para bang tunay niya akong anak. Nandito lang po ako, Aling Edna. Hindi ko po kayo iiwan. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo pababayaan. Hindi ko matanggap na sasapitin ng anak ko ang ganitong karumal-dumal na krimen. Umaasa ako na kung sino man ang kriminal na gumawa nito, sana makonsensya na siya.
Bago pa man ako muling nakapagsalita, lumapit sa amin si Aaron, na kagaya ni Aling Edna, namamaga na rin ang mga mata sa kaiiyak. Aaron, iho, pasensya na at hindi ko magawang makipag-usap sa mga pulis. Natatakot ako na malaman ko ano ba talagang dahilan at pinatay ang anak ko. Sa ngayon, iniimbestigahan pa nila ang nangyari, tita. Pero hindi ko matanggap na mararanasan niya ang ganitong kasakit na kamatayan. 4 na pong saksak ang natamo ni Abigail. Ang ikinamatay pa niya, yung saksak niya sa leeg. Diyos ko, napakahayop naman ang gumawa nito. Huwag po kayong mag-alala, tita. Pagbabayarin natin kung sino man na may gawa nito. Hindi ako papayag na basta na lang niyang takasan ng krimen na ginawa niya. Salamat, iho. Salamat sa lahat ng tulong mo. Aling Edna, ang mabuti pa po, magpahinga na po muna kayo. Halina po muna kayo sa unit ko. Tapos bukas po ihahatid ko po kayo sa bahay nyo. Huwag po kayong mag-alala. Nandito naman po palagi ang mga pulis eh. Pwede akong humingi sa kanila ng update tungkol sa nangyari kay Abigail. Maraming salamat, Iha. Hana, ikaw na lang ang natitira sa akin. Para na rin kitang anak. Sana mag-iingat ka. Palagi po ako nag-iingat, Aling Edna. Huwag po kayong mag-alala. Halina po kayo, umuwi na po muna tayo. Mahina akong sambit sa kanya. Napatingin sa akin si Aaron. Tila ba hinuhulaan ko anong nasa isipan ko. Hindi niya ako pinapansin. Lalong hindi niya ako kinakausap. Pero okay lang dahil alam ko sa mga susunod na araw magkakaroon na rin kami ng pagkakataon para maayos ang lahat tungkol sa amin. Ito naman talaga ang gusto ko eh, ang mabura sa landas ko si Abigail at makuha ang lahat ng meron siya. Hinay-hinay lang siguro para hindi ako mabigla. Hindi ko na halos mabilang ang mga araw. Mula sa burol hanggang sa ilibing na si Abigail. Wala pa rin nakukuhang lead ang mga pulis. Hindi rin nagsasalita si Mang Lino. Mukhang may isang salita naman palang matanda kahit na madalang na lang kaming magkita. Halos hindi na kasi ako umaalis ng bahay nila Aling Edna. Ako na ang nag-aasikaso sa kanya. Sa pagkain, sa gamot niya, pati sa pag-aayos ng bahay. Unti-unti, tinanggap niya ako bilang kapalit ng anak niyang namatay. Huwag mo akong iiwan, Hana, ha? Pakiusap, dito ka lang. Huwag po kayong mag-alala, Aling Edna. Dito lang po ako sa tabi niyo. Sige po, magpahinga na po kayo. Ipangako mo sa akin na dito ka lang. Ayoko magaya ka kay Abigail na sa kagustuhan na maging independent, ganito pa ang sinapit. Mahigpit ang yakap sa akin ni Aling Edna. Sobrang gaan ang pakiramdam ko ng mga sandaling yon, Miss Winnie. Ang sarap pala ng pakiramdam ng may mami. Ang sarap ng pakiramdam ng may nagmamahal. Isang gabi habang kumakain kami sa hapag, bigla siyang nagsalita. Hana, Iha, pwede ba kitang makausap? Pwede naman po. Ano po ba yon, Aling Edna? Kung papayag ka, gusto kitang ampunin. Gusto kitang maging legal na anak. Papayag ka ba? Total naman, hindi ka na iba sa akin. Aling Edna? Totoo po ba? Seryoso po ba kayo? Oo, wala na si Abigail, pero nandito ka. Ayokong mag-isa sa mundo. Napaka-arte ko naman po kung hindi ko tatanggapin ang alok nyo na maging mami ko. Sige po, papayag ako. Salamat, Iha. Maraming salamat. Masayang-masaya ako noon, Miss Winnie. Sa wakas, napasakamay ko na ang lahat ng meron si Abigail. Ang kanyang pamilya, bahay at buhay. Pero hindi ko alam na sa mismong sandaling yon, paparating na pala ang totoong delubyo. At ang masaklap pa, nagpakita ang tagpong yon sa panaginip ko. Si Mang Lino. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na palabas ng bahay ng mga sandaling yon. May naririnig akong kung sino ang tumatawag sa akin. Si Mang Lino. Nagulat ako dahil imbis na sa kalye, isang maliit na kubo ang nadungawan ko. Nasa isang kahoy na silya si Mang Lino. Hinihintay ako. Sa harap niya, may maliit na mesa na puno ng kandila, dahon at mga lumang anting-anting. Kumusta ka na, Iha? Mang Lino? Hindi ka man mahuli ng batas, Hana. Sisingilin ka ng konsensya mo. Mahina niyang bulong habang nakatitig sa apoy ng kandila. Hinawakan niya ang isang maliit na piraso ng tela.
Tela yun na kinuha niya sa basurahan ng apartment ko. Hindi ko hahayaang makaligtas ka sa ginawa mo kay Abigail. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Lino? Wag po, may usapan tayo, hindi ba? Hindi nakinig sa akin si Mang Lino. Ibinuhos niya ang abo sa mangkok. Unti-unti, naging mas madilim ang apoy ng kandila. Pati ang usok nito, nagiging agresibo. Mang Lino naman, nagsisimula pa lang ako sa bagong kabanata ng buhay ko. Wag naman po kayong ganito. Lalabas din ang katotohanan. Kahit hindi mo gustuhin, ikaw mismo ang aamin sa kasalanan mo. Mang Lino, wag po! Mang Lino, tama na! Malakas kong sigaw na kalaunan, naging dahilan din ng paggising ko. Binangungot ako, Miss Winnie. Bigla akong inusig ng sarili kong konsensya. Kaya naman kahit alanganin pang mag-umaga, hindi na ako nakatulog. Nanatili akong dilat hanggang sa tuluyan na ngang tumilaok ang mga manok. Kinaumagahan, bumangon ako sa kama na masama ang pakiramdam. Masakit ang aking ulo at pakiramdam ko may gumagapang sa noo ko, sa tenga at sa ilong. Para bang nakakairita ang kung anong insekto na gusto kong abalahin. Pero kahit na pinupunasan ko naman ang mukha ko gamit ang palad ko, wala akong nakukuha. Kasunod yun, parang masusuka naman ako. Siguro, nag-alala na sa akin si Aling Edna kaya pumasok na siya sa kwartong inuukupan namin dati ni Abigail. Naabutan pa niya ako na namumutla at hirap na hirap sa paghinga. Hana, Diyos ko, anong nangyayari sa'yo? Bigla akong nagsuka. Itim na likido ang lumabas sa bibig ko. Napaatras si Aling Edna sa takot. Nagulat naman ako at kinilabutan din, lalo na nang makita kong parang may mga buhay na nilalang sa itim na likido na nasa paanan ko. Hindi ko alam kung bakit hindi man lang nakaramdam ng pandidiri si Aling Edna. Pero kumuha siya ng stick at sinubukan tignan kung ano ang mga bagay na yon. Sinuri niya at kinilabutan ng makitang mga buhay na uod na yon, Miss Winnie. Mga uod na kadalasang makikita sa bulok na prutas. Ano ito? Diyos ko, mga buhay na uod ito. Paano ka nagkaroon nito? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko po alam. Unti-unting lumabo ang paningin ko. Simula noon, gabi-gabi akong nilalagnat. Kung minsan, sumisigaw ako sa kalagitnaan ng gabi. Palagi kong bukang bibig si Abigail, ang namayapa akong best friend na nawala ng buhay dahil sa kagagawan ko. Gabi-gabi niya akong ginagambala, Miss Winnie. Kahit sa ang sulok ng bahay ako pumwesto, palagi siyang nakatabi sa akin. Galit siya, nanlilisik ang mga mata at nagbabanta. Halos hirap na rin akong makatulog dahilan kaya ako namayat at hindi na nakapasok sa trabaho. Napagkamalan pa nga akong baliw ng aking mga kasamahan dahil minsan na akong nag-hallucinate. Dahilan kaya binigyan ako ng sick leave. Pero kahit magpa-check up ako sa doktor, wala naman silang masabi sa aking findings. Kaya napilitan akong magpahinga sa bahay kasama si Aling Edna. Hanggang sa isang araw, nagpa siyang mami ni Abigail. Hindi na maganda ito. Dadalhin kita sa albularyo. Wag na po. May kumukulam sa'yo, Hana. Hindi ito normal na sakit. Hindi ka man lang ba nagtataka? Walang findings ang doktor tungkol sa nararamdaman mo. Kaya malakas ang kutob ko na may kumukulam sa'yo. Pero Aling Edna... Huwag ka nang magreklamo, Iha. Kung nabubuhay lang ngayon ang kaibigan mo, sigurado ko na ito rin ang gusto niyang gawin natin. Alam mo naman si Abigail, kilala mo ang ugali niya. Sige po, Aling Edna. Magpagamot na lang po tayo sa albularyo. At para may iba pa kaming makasama ng araw na yon, tinawagan ni Aling Edna ang boyfriend ni Abigail na si Aaron. Mas lalo akong nakaramdam ng nerbiyos. Kakaiba kasi ang tingin sa akin ni Aaron eh. Para siyang may nalamang sikreto na naghihintay ng tamang pagkakataon para masabi ito. Hindi na lang ako kumibo at hinayaan silang dalhin ako sa albularyong kakilala nila. Hindi naman kalayuan ang bahay ng nasabing manggagamot. Sa isang maliit na kubo lang na sa tingin ko ay matagal na ring hindi napapaayos. Mabagal ang mga hakbang na pumasok kami doon. Nang makapasok ako sa loob, tuluyan ang tinakasan ako ng kaluluwa. Ang sinasabi nilang albularyo, walang iba kundi si Mang Lino. Dumating ka rin, Hana.
Alam mo bang matagal na kitang hinihintay? Mahigpit ang kapit ko sa braso ni Aling Edna. Nanginginig ako sa sobrang kaba. Aling Edna, umalis na po tayo rito. Siya ang sinasabi ng mga kakilala ko na pinakamagaling na albularyo dito. Huwag kang mag-alala, gagawin niyang lahat para mapagaling ka. Hindi ba yan din ang pangako ko sa'yo? Tsaka huwag kang mag-alala kung paano ko inalagaan si Abigail. Ganun ka rin, kahit na hindi tayo magkadugo. Hindi ba Mang Lino tutulungan mo siya? Ngumiti si Mang Lino, isang ngiting alam kong may ibig sabihin. Dito na nagsimulang pumatak ng isa-isang mga luha ko. Tahimik silang lahat sa loob ng kubo. Si Aaron naman nakatitig pa rin sa akin. Bakit ayaw mong umupo, Hana? Saka wag mo namang katakutan si Mang Lino. Nakalimutan mo na ba? Siya ang janitor sa kondo nyo kung saan kayo nakatira ni Abigail dati. Mabait si Mang Lino. Sa katunayan, ilang beses na nga niya akong tinulungan eh. Kaya alam kong hindi ka niya rin tatalikuran. Tama ba ako, Mang Lino? Oo, tutulungan ko siya. Huwag kayong mag-alala. Malalaman natin kagad ang dahilan kung bakit siya nagkasakit. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Sa pagkakataong ito, may inilabas siyang manika. Sa tuwing pinipiga niya ang maliit na bagay na yon, napapaiyak ako sa sobrang sakit. Parang sinasaktan ako ng personal ni Mang Lino, Miss Winnie. Nagulat naman si Aling Edna sa ginawa ng matanda. Teka, ano tong ginagawa niyo? Ang sabi ko, gamutin natin si Hana, hindi ang saktan siya. May ipagtatapat po ako sa iyo ngayon, Tita Edna. Ano yon, iho? Ipinakulam ko po si Hana. May nalaman akong sikreto na matagal niya nang tinatago. Isang nakakasulasok na sikreto na dapat ay matagal niya nang pinagtapat. Teka, hindi ko kayo maintindihan. Ano bang ibig niyong sabihin? Ano na, Hana? Itatago mo pa rin ba sa amin ang totoong ginawa mo, ha? Oo na, sasabihin ko na. Aling Edna, patawarin niyo ako. Ako po ang pumatay kay Abigail. Napatingin sa akin si Aling Edna. Hindi siya makapaniwala sa mga naglalabasang kataga sa bibig ko. Wala na akong magawa, Miss Winnie. Wala na akong choice kung hindi ang umamin. Humagulgol ako. Nanginginig na umaasa na baka maintindihan ako ni Aling Edna. Anong sinabi mo? Ako po ang pumatay kay Abigail. Pinlano ko ang lahat ng iyon. Naiinggit kasi ako sa kanya eh. Gusto kong makuha ang lahat ng meron siya. Matagal ko nang pinangarap na magkaroon ng mapagmahal na ina kagaya nyo. Magkaroon ng perpektong pamilya. Magkaroon ng boyfriend at magandang buhay. Nangarap lang naman ako, Aling Edna eh. Hindi ko naman alam na hahantong sa ganito ang pagiging selfish ko. Kaya pinatay ko siya. Ako ang pumatay sa best friend ko. Napahawak sa bibig si Aling Edna habang nanginginig. Unti-unting napaluhod ang ginang sa sahig. Ang babaeng minsan akong niyakap na parang anak, ngayon nakatingin sa akin na parang isa akong halimaw. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Tama kayo ng sinabi, tita. Siya ang pumatay kay Abigail. Pinagtakpan pa niya ang krimen na ginawa niya. Hayop ka, Hana. Isa kang kriminal. Hilam sa luha ang mga mata ko. Hindi nagsasalita si Mang Lino pero naaawa siya sa akin. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng pinaghirapan kong makuha. Ang dignidad ko, ang buong pagkatao ko, wala na. Kaya naman hindi na ako pumalag nang tumawag sila ng pulis at ipinahuli ako. Aling Edna, patawarin niyo po ako. Maawa po kayo sa akin. Walang kapatawaran ang ginawa mo sa anak ko, Hana. Sayang, gusto pa naman kitang ampunin. Pero kapag ginawa ko yon, parang sinuportahan ko na rin ang pagpatay mo sa anak ko. Dapat kang makulong. Dapat kang mabulok sa bilangguan. Ano man ang pagmamakaawa ko, hindi pa rin ako pinakinggan ni Aling Edna. Puno ng galit ang kanyang puso at alam kong hindi siya makikinig kahit ano pang sabihin ko sa kanya ngayon. Kinasuhan niya ako ng homicide, Miss Winnie. Habang nasa harapan ng hukuman, gusto kong mapaiyak. Wala man lang kahit sino ang sumuporta sa akin. Lahat sila galit at hindi ako mapatawad. Gayunpaman, makalipas ang maraming taon, nagpakabait ako.
at naging mabuting mamamayan sa loob ng koreksyonal. Mahabang panahon din ang nasayang sa buhay ko. Gayunpaman, nagpasalamat ako dahil nakalaya ako at kahit papano nabigyan ako ng parol. At pinili kong mamuhay na lamang ng tahimik kasama si Mang Lino na kahit minsan kong ginamit sa krimen na natili pa ring mabait sa akin. Nawala na po ako ng balita tungkol kay Aaron o kahit kay Aling Edna. Pinili ko na rin pong wag magpakita sa kanila dahil natatakot pa rin po ako na baka puro masasakit at masasamang salita pa rin ang ibato nila sa akin. Kahit po kasi sabihing nagbago na ako, hindi mabubura ng kabaitan ko ngayon ang krimen na ginawa ko noon. Tunay ngang walang magandang idudulot sa buhay ang inggit. Kaya sa mga taong kagaya ko na may pinagdaanan din, matuto po tayong makontento at mahalin ang mga bagay na meron tayo. Maganda pa rin po kasing mamuhay ng tahimik at walang kaaway. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto ng walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Marilyn Patricio, kay Hani Austria, kay Marisa Belda from Jeddah na nag-comment po sa mapaghinala na Biyenan upload. Ang sabi po niya, maswerte raw po ang manugang niya sa kanya dahil hindi raw po siya nakikialam na biyenan. Salamat po ma'am sa pagbabahagi ng sarili niyong karanasan. Shoutout din po kay Petronila Balyelos, kay Kathy Alfonso, kay Luella Conte na magbe-birthday po ngayong March 15, advance happy birthday po, kay Lovely, kay Jennifer Laguardia from Tacloban, kay Chao Sidinglas, hello din po kay Ingo Malayaw, kay Tara Dabi, kay Jan Santi, kay Gia Gigi, kay Hadigya Matalam, kay Rhea Agoho, kay Jojo Nunez, kay Amber Mingming Snow na nag-comment sa nilait na manugang upload. Ang sabi po niya, silent listener daw po natin siya at sobrang ganda raw po ng kwentong ito. Nakarelate daw po siya at naiyak. Salamat po ma'am sa pakikinig at pagkokomento. Shoutout din po kay Cheryl Ann Kadaing, kay Cecilia Nazareno, kay Marideth Hurilla, kay Marj Claire from Singapore, sa Maker Lab Operations, lalo na po kay Shirley Fabul, kay Merlinda Fernandez na kasusubscribe lang po sa ating channel. Salamat po ma'am. Hello din po kay Gia Baby, kay Jeline Vieron, kay Pearly Jean Hidalgo, kay Minerva Alde, kay Mary Jane Alitin, kay Leia Hasreno at kay Evelyn Raposon. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento. Abangan niyo pa po sana ang susunod nating upload ha. At huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa stories natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Ang goal po natin maka 100k subscribers po tayo. Kaya sana ma-reach po natin yan. Syempre sa tulong po ninyo. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.